1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Grabe ano? Tayo daw po ay umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa madaling sabi po, itong pag-ibig na ito ay itong pag-ibig na ito ay naramdaman una natin kasi hindi natin ito kayang una iparamdam sa Diyos dahil hindi po tayo marunong magmahal. The title of this message po, The Transformative Power of God's Love. Okay, ano sa Tagalog yan? Ang nakakapagpabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang magbago sa atin? Amen. Ito ho ang mensahe ng Panginoon sa atin. Katulad nung sinabi ng 1 John chapter 4 verse 9, ano sabi doon? We love because He first loved us. Ibig sabihin may something na inayos ang Panginoon sa atin, kaya nakapag-response tayo sa Diyos. Dahil kung walang inayos ang Panginoon sa atin, wala tayong way o hindi natin kaya mag-response para sa Kanya. So, balikan ko lang po, ito ay pag-ibig na nakakapagpabago ng buhay. Hindi ho ito yung pag-ibig na nakakapagpatigas ng puso. It's impossible for a person's life not to change or transform after truly encountering the love of God. Napaka-imposibleng hindi mabago at hindi maayos ang puso, ang buhay ng isang tao na totoong naka-encounter ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung mga tao ho na totoong na-meet o na-encounter nila ang pag-ibig ng Diyos, imposibleng hindi nabago. Bakit po? Diyos mismo ang na-encounter niya. Tandaan nyo, ang salitang pag-ibig ay hindi lang yung word. Yan mismo ang Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, so nature ng Panginoon, sabi ko sa inyo, magbago man tayo, magkulang man tayo, hindi napitasan, hindi nabawasan ng pagmamahal ng Diyos sa atin dahil siya mismo ang pagmamahal. Yan lang lagi ko inuulit-ulit sa inyo po sa lugar na ito. Napaka-imposibleng walang mabago o nabago sa buhay ng isang tao na totoong naka-encounter ng pag-ibig niya sa Diyos. Ano sabi dito? Imposible na walang mabago. Kapatid, kung tunay na pag-ibig ng Panginoon na naranasan mo, may magbabago sa iyong buhay. Okay, balikan mo natin. Ito ang mensahe ng Panginoon, the transformative power of God's love. So, tingnan po natin. Sabi dito, why does God's love have a transformative power? Bakit po nga ba? Bakit po ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapagpabago o nakakapagbigay ng kaayusan sa buhay ng isang tao? So, tingnan natin dito. Sabi ko sa inyo, topical ho itong mensahe natin. Maraming verses tayong pupuntahan. Number 1, because it changes our status and identity. Yun ang una. Nung natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, alam niyo mga kapatid, napakasama ng atin nung kalagayan, yung status natin napakasama. Pangalawa, yung identity natin, hindi natin alam kung ano tayo o sino tayo. Kaya nga may tanong ang tao, who am I? Tingnan niyo ang sabi dito. Una, because it changes our status and identity from lost to found. Dati tayo mga ligaw. Tayo po ay hindi nakasumpong sa Diyos at ligaw tayo, pero nung nakilala natin ang pagmamahal at na-encounter natin ang pag-ibig ng Diyos, mula sa pagiging ligaw, natagpuan tayo ng Diyos. Ano sabi ko sa 1 John? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Dati wala tayong pagkakakilanlan sa ating mga sarili dahil tayo'y lito, ligaw. Pero nung na-meet natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nakita natin yung ating status, yung ating identity. Ang status pala natin, anak tayo ng Diyos. At ang identity natin, yung status natin, mayaman tayo. Isipin mo tayo ay prinsipe at prinsesa ng Diyos. Okay, nalaman natin yung ating status, nalaman natin ang ating identity, hindi tayo mahirap. Kapatid, nung na-encounter mo ang pagmamahal ng Diyos, pinaalala sa atin ng Panginoon, hindi tayo mahirap. Yes, sa sanlibutan, maaaring personally, financially, materially, kulang tayo. Pero kapatid, pag nakita mo ang sarili mo sa harapan ng Panginoon, ikaw ay tagapagmana. Hindi na maliit na bagay, tagapagmana ka ng kingdom ng Diyos sa langit. Amen ba tayo dyan? Ikaw ay tagapagmana. Grabe. O, isipin nyo, from lost to found, mula sa ating pagkaligaw, natagpuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Pangalawa, from dead to alive, from death to life. Mula sa ating pagiging patay, mula sa ating pagiging wala hong kamalay-malay, sa kabutihan ng Diyos, ano nangyari ho? Nagkaroon tayo ng buhay.
Tingnan nyo ang sabi ho sa Efeso, chapter 2, verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Bakit? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Grabe. Noong tayo po ay mga makasalanan pa, tayo po'y patay. Hindi ho physically, pero spiritually, patay tayo. Kaya wala tayong kakayanan tawagin ng Diyos na Ama. Kaya wala tayong kakayanan na tawagin ng Panginoong Hesus na Panginoon. Bakit po? Patay tayo spiritually. Kailangan natin ma-encounter ang pag-ibig ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay. From death to life. Grabe. Ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos, nababago niya ang ating buhay. Isipin mo, from lost to found. From death to life. Ano pa kaya ang isa? Meron pa ho isa. Sabi dito ho, from old to new. Okay, alam na natin siguro yung verse na yan. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi ko sa inyo, napaka-imposible na ang isang tao kung na-encounter ang pagmamahal ng Diyos, hindi siya nabago. Nababago ang tao pag na-encounter niya si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga born again na tayo eh. Sabi ko nga sa mga kabataan, Pastor, bakit ganyan ang preaching mo? Bakit ganyan ang message natin? Bakit may mga kailangan pandaan ng proseso? Ba't kailangan unahin si Lord? Ba't kailangan siya paglingkuran? Bakit kailangan hanapin ang kanyang kalooban? Then makikita mo, hindi ka na kasi unbeliever. Ikaw ay believer na. Kaya kailangan mo pumasok saan? Sa proseso. Mahirap po bang pumasok sa proseso? Pangalawang points na tayo. Okay, pangalawa, why does God love have a transformative power? Because it empowers us to love. Doon na natin napasok ang 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Alam niyo ho, ang pag-ibig ng Diyos ho ay nag-cause sa atin. Alam niyo ho, hindi tayo marunong magmahal. Paulit-ulit kong sinasabi dito sa simbahan at sa sarili ko, hindi ako marunong magmahal until na-meet ko yung pagmamahal ng Diyos. Kaya natuto ako at naunawaan ko sa sarili ko, ganito pala magmahal. Dapat sa pagmamahal, hindi laging self-centered. Dapat sa pagmamahal, selfless. Okay? Because it empowers us to love. Number one ho, alam niyo ho kung bakit in-empower sa atin ng Panginoon na matuto tayo magmahal. Hindi ho para magmahal agad ng iba. Una lagi si God. Nung binuksan niya ang ating isip at puso na magmahal, ang ine-expect ng Panginoon, siya yung first love din natin. Bakit? Siya yung nag-first love sa atin. Sabi ng Bible, we love because He first loved us. Tayo ang first love ng Panginoon. Ngayon, ang response na dapat natin sa Kanya, hindi tira-tira, dapat first love din natin siya. Eh, Pastor, paano to? Sino unahin ko? Yung magulang ko? Yung asawa ko? O siya? Siya lagi. The moment na mayroong comparison patungkol sa Diyos, lahat na i-compare mo kay Lord. Itabi mo yan. Kasi wala may ikukumpara sa Kanya. Kahit pa yan yung asawa mo, yung pamilya mo, magulang mo, dahil si Lord ang pinakamataas at dapat i-prioritize. Amen po. Bakit siya? Deserve niya kasi prioritize niya tayo. Okay? Sabi ng Bible, because He first loved us. Okay, tingnan nyo yung structure ko dyan. So, pag minahal natin ang Diyos, dahil yan ang response natin, in return, and in response doon sa kanyang pagmamahal, ang God ang dapat mauna sa pagmamahal natin. Pangalawa, yung ating brethren. Pastor, sino yung brethren namin? Ito home church. Pag sinabi yung brethren, yan yung ating kapatiran. Yan yung kapatiran natin sa church at kapatiran natin sa laman. Pagkatapos nating mahalin ng Panginoon dahil siya yung ating unang response natin kay Lord, Lord, ikaw yung mahal namin, ini-expect sa atin ng Panginoon na magmahalan tayo. Love each other. Ang sabi kasunod ng passage. Tapos, pagkatapos ho dyan, ito ang pinakamahirap na utos ng Panginoon, love others. Ako, ito ang pinakamahirap. Dahil sa others, nandyan yung enemy. Mahirap po bang mahalin ng enemy? Napakahirap. Tama, yung ang kapatid mo sa laman, kapatid mo sa church, mahirap-hirap na mahalin. Ay how much yung enemy. Pero sabi ng Panginoon, kung paano kita minahal nung panahong ikay kaaway ko pa, alam niyo ba minahal na tayo ni Lord nung kaaway pa niya tayo? Sa paano para naging kaaway tayo ng Panginoon? Una, hindi natin siya kilala. Hindi tayo tumatawag sa Kanya dahil tinatawagan natin mga ribulto. At tinatawagan natin kung sino-sinong Diyos nung mga hindi pa natin siya kilala. Nung na-meet natin siya, doon lang natin na-recognize, mali pala tayo. Okay? Doon tayo natapos because it empowers us. Then last, why does God's love have transformative power? Last, because it conforms us to the image of God.
Yung salitang conform, sabi dito, sapagat patuloy na hinuhubog tayo nito sa wangis ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos, isipin nyo yung salitang conforms. Pag sinabi yung conforms, di ba ho sa Bible, mababasa natin, do not equally yoke, o do not conform to the pattern of this world. Yun yung conform, ibig sabihin, huwag kayong makiayon. Dito sa pag-ibig ng Panginoon, ginagawa tayo ng pag-ibig ng Diyos para makiayon sa wangis ni Jesus hanggang isang araw maging perfectong kawangis na natin siya. From glory to glory. Hindi natin yung magagawa dito sa sanlibutan. Pero habang sumusunod ka sa Diyos, yung glorification mo, yung glory, yung katwiran natin ho, palapit ng palapit sa katwiran na kagaya ng kay Jesus Christ hanggang sa pumunta tayo sa eternal life. Dito sa sanlibutan, hindi natin yan ma-achieve. Bakit po? Sa sanlibutan, kahit anong pilit mong maging matuwid, marami yung mga basher para ho i-knockdown yung katwiran mo. Sabi ko sa inyo, marami mga Christian na mahilig pumatol. Malalaman daw natin ho na totoo na tayong Christian pag may mga tao ho na grabe mambash sa atin at kung paano tayo mag-response sa Kanya. Si Jesus Christ, mahusay siya mag-response sa mga tao ho na ayaw sa Kanya. Ano ang response ni Lord? Pag-ibig. Grabe. Okay. Mga taga-Roma, chapter 8, verse 29, sapagat alam na ng Diyos doon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. Amen? At ang sabi dito, at sila itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus. Destined. Itinalaga. Destined. Pag sinabing destined, itinalaga. Yan na ho yung talaga hong calling natin. In conclusion, matatapos na po. Sabi dito, God's love had a transformative power. Balikan ko lang, it changed status and identity of a person. It empowers person to love. It conforms person to the image of Christ. God's love changes a person's whole being. Yan ang ating conclusion. In short, ibig sabihin, kung binago ng Panginoon ng identity, status natin, in short po, kaya ng Panginoon baguhin ang buong pagkatao natin sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Amen? Sabi dito sa application, patuloy tayo magtiwala at umasa sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na kayang mag-ayos at magbago ng ating kalagayan sa buhay. Ano ang kalagayan mo sa buhay? Pastor, nasa kadiliman ako. Ay, isipin mo, mula sa kadiliman, pinunta tayo ng Diyos sa liwanag. Mula sa scratch, imagine niyo yung word, scratch. Walang silbi, walang value, from scratch to masterpiece. Ginawa tayo ng Panginoon na gano'n eh. Mula tayo sa ganito, ibig sabihin, nalimutan natin ang ating identity, nalimutan natin ang pagkakilala natin na tayo wangis ng Diyos, naging scratch tayo sa mundo. Pero nung na-meet natin ang pagmamahal ng Diyos, pinaalala, nirecall sa atin, tayo ay masterpiece ng Diyos. Likha tayo ng kanyang kamay. Wow. Okay? At ang sabi doon, ang pinakalas, from nothing to something. Wala tayong halaga dati, pero ngayon may halaga na tayo. Bakit po? Nalaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Pagkakilala sa ating mga sarili, puso at isip. Binago ng Diyos ang ating puso at isip dahil sa pagmamahal niya. Yun ang unang pinaka-message natin ngayong taong ito. Magbibigay ang Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Okay? Meaning at ng ating buong pagkatao. Ang pag-ibig ng Diyos ang lagi nating hilingin araw-araw na maranasan upang ito din ang ating may pamahagi sa ating kapwa at ito din ang ating may ihandog sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating araw-araw na pamumuhay para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Mga kapatid, pinagpipray ang pag-ibig ng Diyos. Dahil once na yan ay hindi mo may apply, hindi mo maranasan, paano mo i-apply yan sa iba? Kaya ang bilis nating magalit dahil hindi natin minsan naiisip, ganun ba ang Diyos sa atin? Nung tayo ba'y nagkamali, galit agad ang Diyos sa atin, di ba may pasensya muna? Tayo ho, mabilis tayo magalit. Pero kung na-encounter mo talaga ang pag-ibig ng Panginoon, ganyan ba si Lord talaga? Eh di ba nung gumagawa tayo ng mali, grabing pasensya niya sa atin? Kaya lang hindi natin may apply. Bakit po? Possible, hindi pa natin ganun ka-realize kung gaano ka the best, gaano kalawak, at gaano kaganda ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Pero sa tulong ng Panginoon, hayaan nyo po, someday, balikan lang natin itong mensahe na ito, kaya natin yan may apply. Sa mga may asawa, bakit tayo ang bilis natin magalit sa ating asawa? Nalilimutan natin kung gaano tayo minahal din ng Diyos. Balikan lang siguro natin, the moment na tayo napipiko na sa ating kapareho, sa ating partner, balikan natin, paano ka ba minahal ng Panginoon? Matindi. So, ganun din sana i-apply natin. Amen po, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Amen po, may tayo ng Panginoon, the transformative power of God's love.